Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Aming El Shaddai, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na gumagawa ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na gumagawa ng mabuti ngayon at patuloy na gagawin, O Diyos. Dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang bugtong mong anak at aming tanging tagapagligtas, pagpalain mo kami ngayon na nagkakatipon sa iyong banal na harapan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, sayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, nairito sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Purihin natin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay hanguin natin sa aklat po ni Sirach o sa Eklesiastiko, kabanata ay 35 at talata po ay 4 hanggang sa mga sumusunod na talata. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog,
Ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bunga inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog nang may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginagawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti, gagantihin Kanya ng 7 ibayo. Ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang sabi, ang Diyos ay naghahanap ng taong tutulungan niya at Kanyang aaliwin. Ang Diyos ay naghahanap ng taong tapat na Kanyang tutulungan at Kanyang aaliwin. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, ang Diyos ay naghahanap ng taong tapat, nais niyang tulungan at aliwin. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang lahat na nais niyang tulungan at aliwin ng mga taong tapat ay naririto ngayon sa kanyang harapan. Amen? Naniniwala ka bang ikaw yung taong hinahanap ng Diyos? Ang lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at muli na naman tayo ngayon ay nagkakatipon. Isa lang naman ang nais ng ating Diyos bilang pagkilala natin sa Kanya ay buong pusong paggalang mo siyang handugan. Amen? Bilang pagkilala na siya ang Diyos ng ating buhay. Sabi sa ating binasa, ang paghahandog ay itinatagubilin sa atin ng kautusan. Tinatagubilin sa atin ng kautusan, ibig sabihin utos ito. Nang sabi sa aklat ng Exodo, Kabanata 34, talata 20, ang sabi po riyan, huwag kang haharap sa Diyos na wala kang dalang handog. At dito sa sinabi din po sa ating binasa sa talatang 4, huwag kang haharap sa Panginoon nang wala kang dalang anuman. Ibig sabihin, handog. Bilang pagkilala mo sa Kanya, Diyos na dapat handugan ng buhay po natin. Amen? Kung ito po ay utos, nakakapalupito sa mga utos ng ating Diyos, ay magiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos kung ito'y ating sinusunod. Amen. Sinong gustong maging matuwid sa paningin po ng Diyos? Taas nga ang kamay. Sa aklat po ni Malakias, nung ang mga tao, mga Israelita po noon ay tumalikod kay Yahweh. Tumalikod sila kay Yahweh at ang kanila pong tinitingnan nung panahon na yan ay kung paano pinagpapala ang mga taong gumagawa ng masama. Yan sabi nila, ba't pa tayo maglilingkod sa Diyos? Kung ang taong masama siyang pinagpapala, para sa Diyos, yun ang matuwid. Para sa kanila, yung masamang pinagpapala, para bagay yun ang makatarungan sa Diyos. Kaya para sa kanila, gagawa na rin sila ng masama. Pero ang sabi po ng Diyos sa mga tao pong ito, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ang paningin ko sa inyo. Amen? Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ang paningin ko sa inyo. At ang sabi po ng Diyos, kung kayo po'y muli ninyo akong kikilanlin, ang sabi niya, ipakita niyo iyan sa akin sa pamamagitan ng inyong handog. Amen? Kung ako'y muli ninyong kikilanlin sa inyong buhay, ang sabi po ng Diyos, ipakita niyo sa akin iyan, ipadama po ninyo sa akin iyan sa pamamagitan ng inyong mga handog. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus.
Dito po sa talatang 6, ang sabi po dito, kapag ang taong matuwid ay nag-alay, kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba ng sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, yan po ay nagiging mabango po at pumapailang lang po yan hanggang po doon sa luklukan ng kataas-taasan. Na ang sabi nga, mga kapatid, dito sa ating binasa ay kung buong puso na may kalakip na pagmamahal ang ating handog, nagiging mabangong samyo para sa ating Diyos. Amen? Kung yung ating pagbibigay po ng handog, ang sabi po dyan ay buong puso na may kalakip na pagmamahal. Amen? Yan po ay, kaya ang sabi po dyan, magbigay kayo na may ngiti sa labi. Amen? At magbigay kayo na may galak sa puso. Amen? Kung walang pagmamahal, walang ngiti. Kung walang pagmamahal, nakalakip iyan, walang galak iyan, buhat sa puso. Amen? Pero kapag may pagmamahal at may ngiti, may galak iyan, ang sabi po yan, pumapailang lang ang samyonan, ang bango niyan, hanggang sa luklukan ng Diyos sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan sabi po sa aklat, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sabi po diyan, ako'y namamanhik sa inyo alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Amen? If namamanhik po ako sa inyo, ialay ninyo ang inyong buhay bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang paghahandog sa Diyos ay pagpapahayag ng ating pagmamahal, pagkilala, pagmamahal sa Diyos, pagpapahayag ng ating katapatan po sa Diyos. Amen? Kaya, yung ating handog, nagiging banal, nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kasi inihahandog natin iyan bilang handog na kung saan ay pagkilala sa Diyos, pagmamahal natin sa Diyos, at pagiging pagpapahayag ng ating pagpaparangal sa Diyos, katapatan at paghahangad na masunod ang Kanyang kalooban. Amen? Kaya kung yan po yung nakikita ng Diyos sa puso po natin, ang handog na yan ay itinuturing niyang isang handog na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi diyan sa ating binasa sa talatang 7, kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya, at ito'y isang alaala na hindi malilimutan. Ang sarap naman. Narinig niyo po yun? Yan po ay isang handog na ang sabi po, hindi malilimutan ng Diyos. Amen? Kung hindi malilimutan ng Diyos ang handog mo, lalo na yung naghandog. Amen? Kung natuwa ang Diyos doon sa ating handog, lalo na mga kapatid, matutuwa ang Diyos sa naghandog nito sapagkat alam ng Diyos na darama ng Diyos buhat sa puso ng taong iyon kung gaano kahalaga ang Diyos na kanyang hinahandugan, kung gaano niya kamahal ang Diyos na kanyang hinahandugan. Taas nga po ang kamay ng lahat ng nagmamahal sa ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Alam po natin na ito po ay doon sa aklat ni Malakias, ang Diyos hinahamon niya ang bayang Israel na bumalik sa Kanya, manumbalik, para manumbalik ang paningin sa kanila ng Diyos. Amen? Na sa pamamagitan ng handog po nito, ipakita po nila. Gayon din naman ang ating Diyos. Sa panahon na ito, nagpapaalala po lang ang ating Diyos. Kung tinalikuran siya ng bayang Israel noon, at hinahamon niya ang bayang Israel na bumalik, huwag na natin hayaan pa na matulad tayo sa Israel. Amen? Kung ano mayroon ngayon na kung saan magpapalapit sa atin sa Diyos. Amen.
At patuloy na kung saan ang pagtingin ng Diyos ay manumbalik o manatili po sa atin tulad ng sinabi dito, hindi niya malilimutan iyan. Amen? Mananatiling alaala sa Kanya ang mga handog natin. Amen? Kikilanli niya iyan at sabi po, hindi niya yan malilimutan. Amen? Kaya kung napabayaan ito ng bayang Israel noon, sana sa buhay natin ngayon, pahalagahan natin ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Kanina sa ating pong ebanghelyo, sa banal na misa po, sinabi po roon, may mga sagot tayo doon kanina na sabi natin, ang butil na natanim sa matabang lupa ay, ano sabi? Magbubunga ng sagana. Amen. Magbubunga ng sagana. At sabi din natin kanina, Panginoon, sa iyong mga salita, palakasin mo kami. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kung maitatanim lang sa puso natin, yung mga paalaala na ito ng ating Diyos, aanihin natin ang magandang bunga. Kaya kanina may sinabi si Father Radya, kaya nga paulit-ulit sa atin, minsan sinasabi ng Diyos ang kanyang salita kasi gusto ng Diyos kung ano yung bunga noon, kung ano yung maidulot noon na mabuti sa atin habang hindi pa natin nararanasan. Amen? Ilalagay ng Diyos ang salita na yan sa puso mo. Dahil gusto ng Diyos maranasan mo kung ano ang kagandahan ng salitang iyan. Kung anong mabuting maidudulot niyan sa buhay po natin. Amen. Purihin po natin muli ang ating Panginoon. May sinabi po diyan na ang sabi po, magbigay ka ng ubos kaya. Ba? Ubos kaya. Sa talata 30 at talata ay 10, ang sabi, maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginagawa niya sa iyo. May sinabi po dito sa sulat po ni Pablo sa Aklat ng Korinto, sa pangalawang Korinto kabanata po ay 9, at talata po ay 6. Tandaan ninyo ito, o talata ay 7. Ang bawat isa'y dapat may magbigay ayon sa sariling pasya. Pasya, hindi ito, mga kapatid, ay gusto ng iba, gusto mo. Pasya mo ito. Amen? Sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang nais ng Diyos na pagbibigay ay kusang pagbibigay, magaan sa loob, hindi napipilitan. Amen? Hindi napipilitan lamang. Kasi pag sinabing napipilitan, wala po yung pagmamahal, walang paggalang. Amen? Walang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Walang pagkilala iyon sa kabutihan ng Diyos kung napipilitan ka lang. Amen? Pero ang sabi po dyan, sabi po kinakailangan maluwag sa loob, kusang pagkakaloob. Kung kumbaga ay ibibigay ko ito kasi yun ang karapat-dapat na ibigay ko sa Kanya. Yun ang karapat-dapat para sa Kanya. Yun ang kalugod-lugod para sa Kanya. Tatandaan po natin na kung saan ang paghahandog ay pagkilala nga sa ating Diyos. Sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang pag-ibig po sa bawat isa po sa atin. Amen? Yan ang pagbibigay po natin ng handog. Ang Diyos, ang sabi nga po ay, hindi naman siya naghahangad, sabi po dyan sa pangalawang Korinto kabanata 8 talata 12, sapagkat kung bukas sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Ang inyong nakayanan. Amen? Hindi siya naghihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Ang tanong ko po, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, ay naipadama nyo na ba yung pagmamahal na higit kay sa inyong makakaya?
Nagawa nyo na ba ipadama ang pagmamahal ng higit sa inyong makakaya? Ang Diyos, ang sabi niya, ganito lang sinabi ng Diyos, hindi ko naman hinihintay na mahalin nyo ako ng higit sa inyong makakaya. Kundi sabi niya, sa abot kaya ninyo. Amen? Pero naranasan nyo na ba magmahal ng higit sa inyong makakaya? Pag sinabing higit sa inyong makakaya, higit kaysa mayroon kayo. Amen? Higit sa kung anong mayroon kayo. Naranasan nyo na ito. Yung pagmamahal na higit sa inyong makakaya, na ipadama nyo na iyan. Amen? Kanino natin madalas ipadama iyan? Sa ating mga anak. Amen? Mga anak mo minsan, magkakaroon ng kaarawan, di po ba? Hindi ka masaya na kung ano meron ka dyan, yun lang. Mangungutang ka pa. Di ba higit po yun? Higit po yun sa makakaya nating pagmamahal. Di ba? Kasi kung sa abot kaya lang natin, maari kung ano meron yan, yun lang. Amen? Hindi ka pipilitin ng Diyos kung anong wala ka, ibigay mo sa Kanya. Maghanap ka pa. Hindi ganun po ang ating Panginoon. Amen? O di ba, madali ba maghandog kay Lord, magbigay ng handog? Hindi ganun kadali. Amen? E dyan lang nga sa ating mga upuan, di po ba? Payag ba kayo nasisiksikan pa kayo dyan? Di po ba? Pero minsan kahit pwede pa yung isa dyan, di po ba? Pag may gustong sumingit dyan, sasabihin mo, sikip na nga eh. Hindi ganun kadali magbigay ng mabuti. Amen? Hindi ganun kadali mga kapatid sa ating Penso Kristo. Kaya dito po, alam po ng ating Panginoon, sandali po na yan, na ang sabi niya, abot kaya, hindi niya sinasabing higit sa inyong makakayang ibigay niyo sa akin. Ibig sabihin kung ano meron dyan, na kung saan, sapat para ipadamo mo sa Kanya ang pagmamahal na nararapat para sa Kanya. Sabi ni Lord, katanggap-tanggap iyan sa akin. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Diba? Minsan, magkakaroon lang ng piyesta sa baryo po natin, di ba? Katakot-takot na pangungutang mo, may ihanda ka lang. Hindi po ba? Pero ang Diyos, hindi ka naman hinahanapan ng ganun. Pero minsan, ang hirap ibigay ano. Hindi po ba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, nagagawa natin magmahal ng higit kaysa kaya natin. Amen? Na kahit magkabaon-baon ka ng utang, basta mapasaya mo lang yung anak mo. Amen? Pero ang ating Panginoong Jesus, kung ano ka pagharap mo sa Kanya, na mayroon kang sukat ng pagmamahal, mayroon buhat sa puso mo, tatanggapin ng Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, glory to God. Bubuksan po natin sa aklat po ng Genesis Kabanata po ay 22 at talata po ay 12. Alam po natin na ito po ay, batid nyo na po ito yung paghahandog ni Abraham, na sabi ni Abraham, sabi po rito, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Abraham, nung sandali po na yon, ang sabi po ng Diyos kay Abraham ay, ialay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Ngayon, si Abraham ay ginawa niya naman, sinunod niya po iyon. Nung papatayin na ni Abraham sa saksakin na si Isaac, ang sabi po ng anghel ng Diyos, huwag mong saktan ang bata, huwag mong siyang patayin. Ang sabi po, sapat nang napatunayan mo sa akin na handa kang sumunod sa akin. Dahil kahit ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak ay hindi mo ipinagkait sa akin. Kung ang paghahandog po mga kapatid ay tawag po nito, pagpapahayag ng ating pagiging handang sumunod sa Diyos. Amen? Ang paghahandog po ay pagpapahayag ng pagiging handa natin sumunod sa Diyos. Kung ang paghahandog ay naghahayag ng pagiging handa natin sumunod sa kalooban ng ating Diyos, siguro mga kapatid, masigit pa riyan ang iisipin mo na gawin.
para lang na kung saan mga kapatid ay maipakita mo sa Diyos ang handa kang sumunod sa Kanya. Kasi kung ang paghahandog pa lang ay ipinagkakait na natin kay Lord, na tila bagay yung paghahandog ay pasimula ng pagpapahayag natin, handa tayong sumunod sa Kanya. Kung doon pa lang sa paghahandog, tilagang hirap ka na, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka na maghahangad pa ng ano pa man na maaring nais ipagawa ng Diyos at gusto mong sundin. Amen? Pero kapag yung paghahandog pa lang na hinihingi ng Diyos ay natutunan na nating ibigay sa Kanya, na kung saan tanda ng pagiging handa natin sumunod sa Diyos, pwede mong sabihin sa harapan ng Diyos na ito, kahit ano pa na nais mong ipagawa, handa akong sumunod sa iyo. Amen. Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Amen. Isa lang ang nais ng ating Panginoon. Huwag tayong mapawalay sa Kanya. Nais ng Diyos patuloy tayo mapalapit sa Kanya. Amen? Na minsan, alam po natin, kung sa panahon siguro tayo ni Abraham, hindi naman ganun kadali sumunod. Na ang hihingiin sa iyo ng handog ng Diyos ay pinakamamahal mong anak. Baka sabihin mo, Lord, baka pwedeng iba naman, Lord. Hindi po ba? Minsan meron tayo minsan na kung saan ay may hiningi sa atin ang Diyos, pero pwede natin sabihin, Lord, wag lang siya. Kahit lahat na yan, Lord, sa'yo na yan, pero wag lang siya. Totoo po yan, di po ba? Totoo po yan. Na minsan, ganyan po tayo mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Pero dito nga po, talagang naipakita ni Abraham yung kanyang pagiging handang sumunod sa Diyos sa pamamagitan pa lang ng kung saan handa niyang ibigay ang anumang handog na hinihingi sa Kanya ng ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Alam niyo, marami po na matatanaw tayong magagandang pangyayari sa Biblia na nagagawa ng mga tao na nababasa natin, natutunghayan natin sa Biblia, mga kapatid, na tila baga minsan parang tawag po nito, parang nanggigigil ka na sana magawa ko din. Totoo hindi? Di po ba? Kasi alam mo, yung nagawa nila, naging kalugod-lugod sa Diyos eh. Totoo yun, naging kalugod-lugod sa Diyos. Na minsan sinasabi natin, habang tayo mananampalataya, lumalapit kay Lord, pero masasabi natin, Lord, talagang hindi ko pa kayang gawin yung ginawa niyang iyon. Di po ba? Sana mapantayan ko man lang, sana matularan ko man lang, bilang taong nagmamahal sa Diyos, alam ko, nararamdaman iyan ng puso mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung hangarin po na yan, mga kapatid, na minsan nakikita natin, kagaya nito ni Abraham, na ipakita niya sa Diyos, di po ba? Nung sandali niyan, handa siyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Na minsan nakikita natin, si Abraham na ibigay niya iyon. Pero ako minsan, andyan na, pinanghihinayangan ko pa. Minsan nasabi ko na para kay Lord, pero minsan hinuhugot ko pa. Di po ba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Pero hindi nangangahulugan na kung saan ay hindi mo mahal ang Diyos. Nauunawaan ng Diyos ang ating kahinaan. Amen. Nauunawaan po niya ng ating Panginoong Kristo. Subalit, patuloy lang tayo pinaalalahanan ng Diyos na kung saan ay sikapin pa rin natin. Amen. Na yung nararapat, habang tayo ay nasa Kanya, tinawag na ng Panginoong Hesus, sikapin natin maibigay. Magawa pa rin po natin iyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tatanawin natin po yung ayon po doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus, sa Ebanghelyo po ni San Lucas, Kabanata 21. Alam, pamilyar po kayo dito. Kasi madalas ito sila nababasa, natutunghayan, kapag ang pinag-uusapan tungkol sa pagbibigay sa Lord, paghahandog sa Panginoon. Ito po yung handog ng babaeng balo, yung 2 kusing na handog ng babaeng balo, na sabi ng Panginoong Jesucristo, yung babaeng balo ang nagbigay ng higit sa lahat. Lahat naman naghandog eh. Nakita naman ng Panginoong Jesus, lahat ng pumunta doon sa templo may dalang handog. Amen?
Lahat doon nakita ng Panginoong Hesus na pumunta sa templo, may dalang handog. Kaso lang, meron po doon ng sandali na yan, may nakita ang Panginoong Hesus na kung saan higit na handog kaysa iba. Amen? Higit na handog. Kasi bakit higit na handog iyan, mga kapatid? Kasi yung kanyang handog po, ang sabi po dyan ay buong ikabubuhay. Buong ikabubuhay. Ibig sabihin, 100% na kung ano meron siya nung oras na yan, amen, na kung saan ay humarap siya sa ating Panginoong Hesus, kung ano meron siya nung oras na yan, 100% binigay niya kay Lord. Yung ginawa ng babaeng ito, nung sandali na yan, na pagbibigay niya ng buong niyang ikabubuhay, ay para bagang nagpapahayag nung sandaling po yan, mga kapatid, handa akong sumunod. Amen. Handa akong sundin ang lahat ng gusto mo kahit kamatayan ko. Amen. Buong ikabubuhay na ito ng babae, yung ibinigay niya, na para bagang nagpapahayag nung araw na yan, Lord, hindi bali mamatay ako ngayon, masunod ko lang ang gusto mo. Masunod ko lang ang utos mo. Kita niyo 100% pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Diba? Hindi naman nais ng Lord gawin mo iyan, pero ang Diyos tawag po nito, pinapakita lang sa atin na kung saan magawa natin, masikap pa rin natin sa buhay natin na maibigay natin. Amen. Yung talagang magiging kalugod-lugod para sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Paano po ang Diyos kapag tayo nagbibigay, paano niya tayo ginagantihan? Ang sabi po dito sa binasa natin kanina, ang sabi po sa aklat ni Sera, kabanata po ay 35, talata po ay 7, ang sabi po, hindi malilimutan ng Diyos. Amen. Hindi malilimutan ng Diyos, aalalahanin ka lagi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat naman po, sulat ni Pablo sa aklat po ng Korinto, sa pangalawang Korinto talata 9 at talata 8, ang sabi po dyan ay, sabi ng Diyos, pagpapalain ka niya, bibigyan ka niya ng higit sa iyong pangangailangan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sarap ng salitang higit pa sa iyong pangangailangan kapag ang Diyos ay nagbigay. Amen? Pangatlo, ang sabi po sa binasa natin, ang sabi niya, kapag ang Diyos ay saganang gumanti, gagantihan ka niya ng 7 ibayo. Ayaw ni Lord palugi. Amen? Ayaw ni Lord palugi. Kung nagbibigay ka ng abot sa iyong kaya, ang sabi ng Lord, ang ibibigay ko sa iyo, higit kaysa iyong pangangailangan. Higit sobra kaysa iyong pangangailangan ang pangako po ng ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko, ang sabi po sa pangalawang Kronika, kabanata 16, talata 9, ang Diyos ay naghahanap ng taong tapat na gusto niyang tulungan at aliwin. Amen? Na gusto niyang tulungan at aliwin. Na ang sabi po, itinuturing ng Diyos na taong matuwid. Amen. Na taong matuwid, mga kapatid, ang ginagawa ang mga utos ng Diyos. Amen? Yung handog na yan na hinihingi po ng Diyos, ang sabi niya, ituturing niya na ang taong gumagawa niyan ay isang taong matuwid. Tumayo po tayong lahat. May dala po ba kayong handog? Ilagay niyo po yan sa tapat ng puso niyo po.
At sabihin nyo, bulong nyo kay Lord, sabihin nyo, Panginoong Jesus, mahal kita. Habang inaawit ang awitin pong ito, buhat sa puso pong iyan, ipadama nyo ang pagmamahal na nararapat para sa Panginoong Jesus. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka. Minsan pa, walang hanggan ang iyong kadakilaan. Yes, Lord. Yan ang hanggan Diyos. ang iyong kapangyarihan. Yan ang Diyos na ating inahandugan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka. O buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa'yo. Wagas na pagsamba habang ako'y may hininga. Pupurihin ka sa buhay ko. Dakila ka, O Diyos, sa puso ko. Walang iba. Hallelujah. Tayo pong lahat, sambitin natin sa ating Diyos, walang hanggan ang iyong kadakilaan. Yes, Lord. Walang hanggan Hallelujah. ang iyong kapangyarihan. Oh, walang Magtiwala tayo sa Diyos. ang iyong kabanalan. Magtiwala tayo sa Kanya. O Diyos, sambahin ka. Tayo pong lahat, ating ihayag buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo. Wagas na pagsamba hanggang ako'y may hininga. Pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa puso ko. Minsan pa, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo. Wagas na pagsamba habang ako'y may hininga. Pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa puso ko. Minsan pa, buong lakas, puso at kaluluwa. Yes, Lord, iaalay sa'yo. Wagas na pagsamba. O habang ako'y may hininga, pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko. Dakila ka, O Diyos, sa puso ko. Walang iba. O habang ako'y may hininga, pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko. Hallelujah. O Diyos, sa puso
puso ko'y walang iba. Panginoong Jesus, sa puso namin walang ibang Diyos, kundi ikaw lamang. Sa buhay namin wala pa kaming nakilalang higit na dakila sa iyo. Ikaw ang tanging dakila sa lahat na aming nakilala. Dakila ang pagmamahal mo. Dakila ang kabutihang ginagawa mo sa buhay namin. Walang makakapantay na sino paman. Ang sarap, Lord, mabuhay na nararanasan ang dakila mong pagmamahal, ang dakila mong kabutihan. Salamat, Panginoon Jesus. Sa iyong kadakilaan, karapat dapat ka naming handugan. Hindi man namin kayang pantayan, ngitan ng aming handog, ang dakila mong pagmamahal, maparating dinawa namin sa puso mo. Ang pagmamahal meron kami sa pamamagitan ng aming mga inihahandog sa iyo, Panginoong Jesus. Sabihin po natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marapatin mo at tanggapin ang aking handog. Malugod ka nawa sa aking handog. Ibilang mo nawa ako na matuwid sa pamamagitan ng aking handog. Lagi mo nawa akong maalaala. Sabihin natin, Lord, I love you. Ama naming nasa langit, salamat po. Hindi namin magagawa ang paghahandog na ito na naghahangad ng pagpaparangal sa iyo o hindi namin naranasan kung gaano mo kami kamahal. Salamat, Panginoong Jesus. Alalahanin mo ang bawat isa at nawa manatili kaming maging matuwid sa iyong banal na harapan. Balutin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Bago natin ihandog iyan, kapag inyo po yan inihuhulog po sa lalagyan ng handog, sabihin nyo, mahal kita, Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Diyos, tayo po ay manalangin. Purihin ang Panginoon. Ang ating kapatid, si Sister Rowena Nanayo. Awitin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Psalm 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Kay ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yung masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang makapangyarihang salita ng Diyos. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. El Shaddai, salamat sa tagumpay. Salamat sa Diyos, maraming salamat sa Panginoon, salamat sa salita ng Diyos.